pwede mong lunukin. Minsan maasim man ang suka, kailangan mong iluin. Because ang kailangan mong ibabaw ay kapakanan ng taong bayan. And to show proof to this, ako nasaktan, hindi yan public. Totoo lang, Joel, kahit kasama mong isa. Umiyak ako yan. Umiyak ako yung person. Pero, kami lang ng asawa ko at saka ni Ledle. Nasaktan talaga. But you know, who am I to judge a person who made a mistake? Kaya ko rin naman nagkakamali sa buhay. After everything said and done, the dust settled. Nanamlay na ang tubig. Maluwanag na kung ano ang lalim at anong nasa ilalim nito. We must move on. Lahat ng kasalanan niyo sa akin, pinatawad ko na kayo. Huwag na kayo mag-alala, matulog na kayo mahimbing. Aminin man niya hindi, basta ako, kung wala kayong kasalanan, mas lalo kong matulog hanggang langit. Pero kung may kasalanan ka sa akin, at least mapanatag ka. Okay na kami. Okay na kami, Leo. Wala kami. In fact, I'll tell you straight. Straightforward, ha? Mahina lang kayong makaramdam. Sa totoo lang. Una-una, sino pinamigay ko ng issue? Isa. Kung totoo-totoo din sa akong may dalang laki kong politiko, pakialam kong bigay ko sa iyo, bigyan ko pa kayo ng tudal. Pwede ko naman ipamigay yun. Pero hindi, inalang ko kayo bilang chairman. Binigay ko sa inyo pabalik ang poder bilang halal ng bayan. Yun ang kwentada. Malalim na kayo mag-isip ng first act. Ilang panguli, thank you very much naman sa inyo. Gusto ko na sa akin yung marinig dito. Thank you very much. Nililinis nyo yung mga barangay ninyo. Huwag kasang reklami niya. Please, hindi na kayo mahirapan. Dati, nagpapaliwanag pa kayo sa dyaryo. Eh, ito, every Saturday. Pansinin ninyo, nagbabaka pa rin ng Maynila. Pero pansinin nyo, umuho pa ng mabilis. I think we must be doing something correct. But we must not stop. Kasi, ano today, nalulungkot ako. Itong buwan lang ito, nakasitay pa tayo. 70 ang patay sa atin. At 260. When you do the math, 260 infected, 70 succumb from the infection of leptospirosis. So it's killing our people. It's really, wala pa nag-discuss niya, ha? Nag-discuss lang, hindi pa nila dinidiscuss yung health repercussion of this flooding. So, kaya thank you sa inyo. Ako, thank you. On behalf of the people of Manila, at thank you nililinis ninyo ang inyong mga kalsada. Alright mga kababayan, so ito po yung matinding pasabog ni Mayor Isko kahapon no, sa kanyang pagbisita po dyan po sa baluarte po ni Congressman Joel Chua, kung saan inamin niya po na siya po talaga ay napaiyak sa mga nangyari nung nakaraang panahon, kung saan siya po ay talagang todo-todong binatikos at binato halos ng putik ng kanyang mga naging kalaban sa politika. So kung maalala natin mga kababayan, may ilang mga interview si Mayor Isko na nasabi niya nga na halos ipako nga daw siya sa krus ng mga kalaban niya dahil nga po sa mga nangyari nung nakaraan. No? At despite of everything mga kababayan, nanatili po ang kumpiyansa ng mamamayang lungsod ng Maynila at yung tiwala at pagmamahal nila kay Mayor Isko. At siya po ay muling nahalal no, sa pangalawang pagkakataon bilang alkalde po ng lungsod ng Maynila. So ako mga kababayan ay sumasang-ayon din dito po sa naging pahayag ni Mayor Isko na ang suka nga ay maasim, ngunit minsan kinakailangan mo ding inumin. No? Kumbaga, kung itatranslate natin yan sa mas mababaw na pagpapaliwanag, ito po yung paglunok ng mga pride natin. No? Dahil kung hindi natin lulunukin yung pride natin ay maaaring makompormiso po yung ibang tao. So in this case mga kababayan, pinapahiwatig ni Mayor Isko na kahit ano pa man yung nangyari sa nakaraan, kinakailangan niyang mag-move on, lunukin yung kanyang pride para po sa ikabubuti ng kanyang mamamayan, which is tayo po na nandito sa lungsod ng Maynila
na iset aside yung kulay ng politika at unahin yung kapakanan ng mamamayan na inyong nasasakupan, kagaya po nito ni Mayor Isko. So yan po yung isang tunay na leader mga kababayan, at hindi po na memersonal, kasi alam naman po natin nowadays mga kababayan na talagang kapag kalaban mo ito sa politika, talagang damay pati personal niyong buhay. So in this case mga kababayan, ito yung kinahahangaan ko kay Mayor Isko, na paulit-ulit kong sinasabi sa inyo na kaya niyang iset aside yung kulay ng politika. Kung may galit man siya sa personal, kaya niyang iset aside yan, basta ang pinag-uusapan po ay kapakanan po ng mamamayan niya ang pinag-uusapan. At napansin ko din mga kababayan yung hindi pag-alis ng tingin ni Congressman Joel Chua dito po kay Mayor Isko habang nagsasalita. Dahil alam niyo mga kababayan, para sa akin awkward din yung moment na to, no? Pero isang pagpapakita ng tunay na katapatan at katapangan ang ipinakita po ni Mayor Isko, na kahit po nasa baluarte siya ni Congressman Joel Chua ay hindi po siya nangimi na sabihin po yung katotohanan kung ano po yung nararamdaman niya sa harap po ng maraming tao. At alam naman po natin most of audience dito ay kapartido po ni Congressman Joel Chua. Para sa akin mga kababayan, napakaganda ng pagkakataong ito na muling maihayag ni Mayor Isko at mailabas niya na yung matagal niya ng kinikimkim, no? At once and for all ay ma-address niya kung ano nga ba yung pinagmulan ng problema. Kasi kung hindi nyo i-accept yung problema at pilit nyo itong tatakbuhan, lalo lang tong mag-iiwan ng mas malalim na sugat, no? So in this case mga kababayan, sinasaluduhan ko talaga si Mayor Isko sa pagiging matapang niya, no? Na naging vocal siya sa kanyang naramdaman. At ang pag-iyak mga kababayan ng isang lalaki ay hindi nangangahulugan na ikaw ay isang weak o mahinang nilalang, no? So ito lang yung pagpapakita na yung iyong puso ay dalisay at talagang alam mo kung ano yung tama at mali. So walang problema sa pag-iyak mga kababayan, na akala kasi natin kapag umiyak ang lalaki duwag, takot or mahina, no? Pero in reality, yung pag-iyak mga kababayan ay sign po yan ng pagiging malakas na tao at kaya kagad na makabangon sa anumang hamon na kinahaharap niya sa buhay. At para naman doon sa mga komento mga kababayan na nabasa natin sa una nating in-upload kahapon, patungkol din po dito sa naging speech ni Mayor Isko, may mga nabasa ako doon na tila tumiklop na nga daw si Mayor Isko, bumahag na daw ang buntot ni Mayor Isko. At tingin ko naman mga kababayan, hindi naman ganun yung nangyari, no? Sadyang kinakailangan talaga nating mag-move on at makapagpatuloy ng dire-diretso, no? Nang hindi natin na sinasakripisyo yung kapakanan ng mamamayan. Kasi yung interest lang naman dito ni Mayor Isko ay mapabuti yung kalalagayan po ng ating syudad and also ng mga mamamayan na naninirahan dito. So sinabi niya na nga na kaya niyang iset aside yung personal niyang problema dito po sa kanyang pagiging alkalde. Kasi mga kababayan, kung talagang namemersonal itong si Mayor Isko, talagang noon pa lang, no, nung nanalo pa lang siya, ay mararamdaman na natin yun na gigipitin niya talaga yung kanyang mga naging kalaban. Pero hindi. Pinatunayan niya po yan sa pamamagitan po ng pag-aaproba doon po sa mga ibang congressman na hindi niya kaalyado, na may mga proyekto sila sa kanilang mga lugar na inaprobahan po ng ating alkalde. Dahil sa tingin ni Mayor Isko, ito po ay talagang makakatulong at makakabenepisyo sa mamamayang lungsod ng Maynila. And also dito po sa pagdidistribute ng ensure na pinadaan niya pa po sa mga chairman. So kung tutuusin, dapat sa mga kaalyado niya lang chairman yan, 'di ba? Tapos yung mga nakalaban niya noong election ay pwedeng sila na mismo yung direct na magbigay, pero hindi. Hindi niya binaypas mga kababayan at binigyan niya ng pagkakataon na bigyang pugay, no, at kilalanin yung mga halal ng bayan, which is yung ating mga chairman. So dito pa lang makikita nyo talaga na talagang trabaho lang si Mayor Isko at walang personalan, no. Kung alam mo na ikaw ay nagkasala, nagkamali, sa kanya, sinabi niya na nga na siya ay nagpatawad na, although hindi ganun basta-basta mga kababayan, lalo na kung napakabigat ng ginawa mo dun sa isang tao. Hindi basta makukuha yan ng isang sorry. Kadalasan yung
taon nyo ng pinagsamahan na sa isang iglap ay masisira, mahirap nang maibalik yun eh. Lalo na kung ang pangalan mo ay dinrag at talagang binato ka ng putik, dinungisan ng iyong pangalan. So, mahirap nang maibalik yun mga kababayan. Maraming mga ganyan. And personally, I experienced that sa akala nating mga tunay nating kaibigan. No? Pero at the end of the day, hindi pala. So, ayun yung masakit na part. Kaya si Mayor Isko, naiintindihan ko. Kaya nga dito sa buhay politika mga kababayan ay bibihira ka lang talaga makakita ng masasabi mong tunay na kaibigan. Kasi kaibigan mo yan ngayon, pero bukas hindi mo na alam na siya pala yung magiging greatest enemy mo, no? Na siya palang ang sisira sa iyong pagkatao. Kaya talagang tama si Mayor Isko, no, na nasabi niya doon sa unang part ng kanyang speech na natutunan niya daw sa mga matatandang nakasalamuha niya na maging observant ka, no, sa mga taong nakakasama mo sa iyong pag-angat sa buhay or pagtupad mo sa iyong mga pangarap paakyat. Dahil posible na yung mga tao din na yun ang siyang magpapabagsak sa'yo. So, 'di ba, napakahirap. Kumbaga pagka ganito, magkakaroon ka talaga ng trust issues sa mga tao. Pero syempre, tao lang naman tayo. Maaari tayong magkamali sa ating mga desisyon, pero what matter most is pag nagkamali tayo ay bumangon tayo at bumawi ulit at maging aral yung mga masasakit na bagay na ating pinagdaanan. So muli mga kababayan, hanggang dito na lang muna yung ating reaction video patungkol nga po dito sa hinimay-himay nating naging speech ni Mayor Isko. Actually, para nasa 28 minutes ata ito. Panoorin nyo na lang po yung kabuuang video ni Mayor Isko sa kanyang Facebook page para po sa kabuuan ng kanilang naging talakayan dito po sa pagbisita niya po sa baluarte po ni Congressman Joel Chua. So kung may komento kayo about dito sa ating naging topic at kung sang-ayon ba kayo na sa aking mga naging reaction, sa aking mga nasabi, so comment nyo yan sa baba at kung may karagdagan pa ba kayo dyan ay i-comment nyo din po yan at ating talakayin yan sa susunod nating update. Muli maraming salamat mga kababayan at God bless po sa inyong lahat.